Isang hapon, sinamahan ko itong sila Kuya Fino tsaka si Baki na nagbibihis dun sa maliit na kwarto. At nakakatuwa talaga tong si Fino dahil kuyang-kuya na kay Baki. Mas nagiging responsible siya at talagang hindi pinapabayaan yung kapatid niya. Ramdam namin na mahal na itong si Fino, itong si Baki. Lagi niyang sinasamahan yan. At ngayon nakita ko yun. Kaya naman mission accomplished kami ni Kuya paglabas na itong si Baki. Meron na kaming kuya na talagang maaasahan. Kaya lang paglabas si Baki, naku, sobrang nakakapagod. Tumakbo ng tumakbo, paikot-ikot, kailangan mo talagang habulin. Pero si Fino, tignan nyo, talagang todo alalay sa kapatid niya. Ayan guys, so tignan nyo naman, gaano niya kalabyan, ang sweet talaga ng kuya na to. Anyway guys, bago natin ituloy ito, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Psalm 143 verses 4 to 6, I am losing all hope. I am paralyzed with fear. I remember the days of old. I ponder all your great works and think about what you have done. I lift my hands to you in prayer. I thirst for you as parched land thirsts for rain. Rektahin na natin guys. Sabi dito, I am losing all hope. Nawawala na ako ng pag-asa. Natatakot ako. Hindi ako makagalaw. I'm paralyzed sa takot, sa duda, sa kaba. Naranasan mo na ba yung anxiety na parang hindi ka makahinga? Hindi ka naman tumakbo pero hinihingal ka. Kinakapos ka ng hangin tapos yung tibok ng puso mo, grabe ang bilis. Yung katulad ng sinabi dito na I'm paralyzed with fear. Halos lahat tayo ay nakaranas yan at yun yung mga moments na talagang baon na baon ka. Pero in verse number 6, napakaganda. Sabi dito, I lift my hands to you in prayer. I thirst for you as parched land thirst for rain. Na kahit ganun yung nararamdaman ko, Lord, I will continue to honor you, to worship you, to praise you, and to give you thanks. Na lalo akong nauuhaw sa mga salita mo. Na maging sobrang gulo man ang nasa paligid ko, ay magiging mas desperado ako sa'yo. Marami kasi sa atin kapag magulo yung paligid, desperado gumawa ng solusyon. Pero dapat yung pagka-desperado natin kay Lord natin ibigay. Kasi siya naman talaga yung totoong solusyon at hindi yung kakayanan mo. Hindi yung talino mo, diskarte mo o galing mo. The more na nababaon ka, the more na blessed ka. Bakit? Kasi the more na mas may pagkakataon kang sumandal sa Panginoon at tuluyang ma-develop yung relationship mo sa Kanya. May pinagdadaanan ka ba ngayon? I tell you, lift your hands in prayer. And if you do that, the Lord, the creator of heavens and earth, will be there to help you. Pero paalala lang, pag nakatanggap ka ng tulong, huwag mo na siyang babaliwalain. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Sa Kanya ka na mag-focus. At sana malinaw at naiintindihan mo yung message ng video na to.